Sa unang tingin, parang simpleng tanawin lang ang Mansion Vallehermoso. Malawak na bakuran, matatayog na puno ng akasya, at harding puno ng bulaklak na parang palaging handang magpa-picture sa mga bisita. Pero sa likod ng maayos na mga landas na bato at malinis na fountain, may mga lihim na nakabaon sa lupa. Lihim na kasimbigat ng ugat ng mga punong matagal nang nakatayo roon. At isa sa mga lihim na yon ay si Salve de Malabda. Si Salve, ang hardinerang halos hindi napapansin ng mga bisitang dumadaan. Lagi siyang nakayuko, laging may putik sa kuko, at laging maingat sa galaw. Hindi lang dahil trabaho niya iyon, kundi dahil buntis siya. Malapit na. Kapag humihinga siya, ramdam ang bigat sa dibdib at tiyan. Pero kahit ganon, gigising siya bago mag-alas 5, magsusuot ng lumang sombrero at lalabas para diligan ng mga halaman na parang mga anak din niya. "Salve, huwag mo nang buhatin yan," bulong ni Minda, ang tagalinis ng mansion, nang makita siyang binubuhat ang isang sako ng pataba papunta sa likod ng greenhouse. Ngumiti lang si Salve, pilit na tinatago ang paninginig ng braso. "Konti na lang, Mindang. Pag di ko to ginawa, mamaya ako pa ang sisihin." "Ibuntis ka nga," pabulong na galit ni Minda, sabay silip sa bintana ng kusina na para bang may matang nagmamasid. Naku, pag nalaman ni, alam mo na, lalong iinit ulo nun. Hindi na kailangan pang banggitin ng pangalan. Sa mansion na yon, mabilis kumalat ang balita, lalo na kapag galing kay Teling, ang kusinerang mahilig magbalita habang nagtatadtad ng bawang. "Edi sana mainit ulo niya," sagot ni Salve, pero mahina. Parang ayaw niyang marinig kahit ng hangin. "Basta maayos lang tong hardin, yun lang trabaho ko." Pero kahit ganun ang sinasabi niya, may kakaiba kay Salve. Hindi lang dahil sa sipag at tiyaga, kundi dahil sa mga sandaling napapatigil siya kapag dumadaan siya sa lumang gazebo. Yung gazebo na halos hindi na ginagamit. Doon minsan, hahawak siya sa lumang kahoy na poste at para bang may dinidinig siyang boses na wala na. Usang umaga, habang pinupunasan niya ang mga dahon ng rosas, may dumaan na mabagal ang lakad. Si Don Ramir Vergara, ang may-ari ng mansion. Matanda na si Don Ramir, pero kahit humihina ang katawan, may bigat pa rin ang presensya niya. May tungkod siyang hawak at sa bawat hakbang, parang may kasamang katahimikan ng hangon. Tumigil si Salve at yumuko. "Magandang umaga po, Don." Hindi siya sinagot agad. Tinignan muna ni Don Ramir ang rosas, yung mga rosas na dati raw paborito ng yumao niyang unang asawa. Tapos saka siya nagsalita, mahina pero malinaw. "Bakit ang ganda pa rin ng rosas kahit ilang taon nang wala si Elena?" Tanong niya, halatang kinakausap ang saili at ang hardin ng sabay. Sumagot si Salve ng maingat. "Kasi po, Don, kung aalagaan mo ang ugat, babalik at babalik ang ganda kahit anong mangyari sa ibabaw." Napatingin si Don Ramir kay Salve. Sandali lang, pero sapat para maramdaman ni Salve ang bigat ng titig. Parang may hinahanap. "Marunong ka talagang magsalita ng ganyan. Parang may pinagdaanan." Mabilis na yumuko si Salve ulit. "Normal lang po yun, Don. Lahat naman po may pinagdadaanan." Napasandal si Don Ramir sa tungkod. "Oo, lahat." Hindi na nagtagal si Don Ramir. Naglakad siya paalis. Pero bago tuluyang lumayo, tumigil siya at nagsalita ulit na parang pahabol. "Salve, pag masama ang pakiramdam mo, sabihin mo kay Attorney Nereo. Hindi kita kayang tulungan, pero may mga bagay na mas maayos kapag dumadaan sa tamang proseso." Nanlamig ang likod ni Salve. Attorney Nereo Vibar, ang abogado ni Don Ramir. Ibig sabihin may mga papeles, may mga batas, may mga pirma. At si Salve, sanay sa lupa, hindi sa papel. "Opo, salamat po." Pag-alis ni Don Ramir, sakalang lumapit si Baste, ang driver, dala ng isang maliit na tumbler ng salabat. "Oh, inumin mo to," bulong niya, sabay abot. "Nakita ko kanina parang nahihilo ka na naman." Umiling si Salve. "Baste, baka may makita." "Ano naman kung makita?"
Pabulong na matapang si Baste, pero kita ang pag-aalala si Mata. Mahalaga, buhay ka. Tsaka, ewan ko ba sa Alve, hindi ka dapat ganito lagi. Parang ikaw na lang ang laging nag-aayos ng lahat. Saglit na napayoko si Salve, sa kanya tinanggap ang tumbler. Salamat, pero wag mo rin yan palakihin, baka mapahamak ka. Mas mapapahamak ka kung patuloy kang papatay-patay, sagot ni Baste. Hindi na nakasagot si Salve. Sa totoo lang, hindi niya alam kung kanino siya mas natatakot, sa chismis ng mga tao o sa sarili niyang katawan na unti-unti nang bumibigat. Pagdating ng tanghali, nagkumpulan ng mga tauhan sa likod ng kusina. Nandoon si Telling na may hawak na tray ng pandesal, si Minda na nakapulupot ang basahan sa balikat, at si Baste na nakasandal sa pader. Sila lang ang nakakaalam kung gaano kahirap ang araw-araw para kay Salve. Ano? Nakita niyo ba? Bulong ni Telling, parang may malaking pasabog. May dumatong na mga kahon kanina, mamahalin, may mga damit, alahas. Ay Diyos ko, parang artista. Napabuntong hininga si Minda. Nako, ibig sabihin totoo na. Anong totoo? Tanong ni Baste, bagamat halata na alam niya. Lumapit si Telling at lalo pang hinaan ng boses. Magpapakasal na raw si Don Ramir, may bago raw siyang asawa. Bata, maganda, sosyal, at ang sabi pa, mayabang daw. Nagkatinginan sila. Si Salve, nakaupo sa isang bangko, biglang humigpit ang hawak sa tumbler. Hindi siya nagsalita, pero sa loob niya, may biglang kabog. Hindi dahil sa selos, kundi dahil alam niyang kapag may bagong amo, may bagong patakaran, at sa mga tulad niya, ang pagbabago, ang unang kumakain. Hindi naman siguro masama kung may kasama si Don Ramir, sabi ni Minda, pilit maging positibo. Kasama? Oo, sagot ni Telling, medyo irita. Pero ang tanong, anong klaseng kasama? Yung mag-aalaga ba o yung aalagaan pa? Hoy, saway ni Baste, huwag niyong husgahan, di pa nga natin nakikita. Pero si Salve, hindi siya nakisali. Sa isip niya, ang mansyon na ito ay hindi lang trabaho. Ito ang naging takbuhan niya noong mga panahong wala na siyang ibang mapuntahan. Dito siya tinanggap, kahit tahimik lang. Dito siya nakapag-ipon. Dito niya naitago ang sugat na ayaw niyang makita ng mundo. At may isang bagay pa. Sa loob ng maliit niyang kwarto na nasa gilid ng garden tool shed, may isang lumang baol. Sa baol na iyon, may lumang larawan. Isang batang lalaking nakangiti, may dumi sa tuhod, hawak ang maliit na punla. Sa likod ng litrato, may nakasulat na pangalang, Leandro. Hindi iyon alam ng iba, kahit si Minda, kahit si Baste, kahit si Telling. Si Salve lang ang nakakaalam kung gaano kabigat ang pangalang iyon sa puso niya. Nang hapon na, bumalik siya sa hardin. Tahimik na ulit. Ang hangin, amoy dahon at lupa. Lumuhod siya sa tabi ng bagong tanim na sampagita. Marahan niyang tinapik ang lupa. Konti na lang. Bulong niya sa sarili o baka sa sanggol sa tiyan niya. Konti na lang, makakaraos din tayo. Pero bago pa siya makatayo, may lumapit na yabag. Paglingon niya, si Don Ramir ulit. May hawak itong maliit na sobre. Salve, tawag niya. Opo Don. Agad siyang tumayo. Medyo natataranta dahil baka mapansin ng matanda ang pamumutla niya. Iniabot ni Don Ramir ang sobre. Para yan sa'yo. Huwag mong buksan dito. Sa kwarto mo na. Napatigil si Salve. Ano po to? Saglit na tila nagdalawang isip si Don Ramir. Tapos sinabi niya, allowance, dagdag, para sa panganganak mo. Alam kong hindi ka magsasalita kaya ako na ang gumagawa ng paraan. Pero, Salve, may darating na pagbabago nito. Nanikipang lanamunan ni Salve. Opo, pag dumating ang bagong asawa ko, dugtong ni Don Ramir, mabigat ang boses. Hindi ko alam kung paano niya tatratuhin ang mga tao ko. Lalo na ang mga tulad mo na tahimik lang at nagtitiis. Tumanggo si Salve kahit nanginginig ang tuhod. Kaya ko po Don. Hindi ngumiti si Don Ramir. Parang nalungkot pa nga. Yan ang problema Salve. Palagi mong sinasabing kaya mo. Pag-alis ni Don Ramir, naiwan si Salve sa gitna ng hardin. Hawak ang sobre. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman niyang hindi lang katawan niya ang mabigat, pati ang hangin. Sa malayo, may narinig siyang tunog ng gate na bumukas. May paparating na sasakyan. At sa isip niya, parang may pinturing bumubukas sa isang panibagong yugto. Yugtong hindi niya alam kung kakayanin niya ba. Pero kahit takot siya, may isang bagay siyang sigurado. Hindi siya basta-basta susuko. Dahil sa ilalim ng lahat ng sakit at pagod,
May ugat siyang pinanghahawakan. Isang pangako sa anak na minsan niyang iniwan at isang panibagong buhay na dinadala niya ngayon. At sa loob ng Mansion Vallehermoso, ang hardin ay patuloy na namumulaklak. Kahit walang nakakaalam kung gaano karaming luha ang nahahalo sa bawat patak ng tubig na pandilig. Pagkasara ng gate at pagpasok ng mamahaling sasakyan sa looban ng Mansion Vallehermoso, parang nag-iba agad ang timpla ng hangin. Hindi iyon basta pakiramdam lang ni Salve de Malanta. Ramdam iyon ng buong kabahayan. Ang mga yabag ng mga kasambahay ay naging mas maingat. Ang bulungan sa kusina ay naging mas mahina at kahit ang mga ibon sa hardin ay tila nagsitahimik habang unti-unting bumukas ang pinto ng sasakyan. Unang bumaba ang isang babaeng nakasuot ng mamahaling cream na bastida. May makintab na hikaw na kumikislap sa sinag ng hapon at may titig na parang sanay ng sukatin ng halaga ng mga bagay sa isang tingin lang. Siya si Celestina Vaus, ang bagong asawa ni Don Ramir Vergara. Hindi siya ngumiti nang makita ang mansion. Hindi rin siya namangha. Sa halip, para bang normal lang sa kanya ang makarating sa isang lugar na dati-rati pangarap lang makita ng ibang tao. Ganito pala ang hitsura sa personal. Sabi niya, dahan-dahang hinuhubad ang salamin sa mata. Mas lumakay sa inaasahan ko. Nasa likuran niya si Don Ramir, mabagal ang lakad, halatang pagod. Napatingin siya sa harapan ang mansion na parang gusto niyang saluhin ang bigat ng sinabi ng babae, pero wala siyang sinabi. Tahimik lang siyang sumunod. Mula sa gilid ng hardin, pinigmamasdan sila ni Salve habang hawak ang mahabang hose. Nakatayo siya sa tabi ng mga gumamela, naninikip ang likod dahil sa maghapong pagtayo. Hindi siya sanay tumitig, pero sa paraan pa lang ng pagyuko ng mga kasambahay at sa bilis ng paglakad ni Telling para salubungin ng bagong dating, alam niyang simula na iyon ng malaking pagbabago. Salve! Mahinang tawag ni Minda mula sa gilid ng veranda. Bumalik ka muna rito. Baka mapansin ka, hindi agad kumilos si Salve. Nakatingin lang siya habang inaabot ni Telling ang tray ng malamig na inumin. Kinuha ni Celestina ang isang baso, sumimsim ng kauntek, tapos ibinaba agad. Matabang, sabi nito, diretsyo at walang pag-aalinlangan. Pakipalitan. Nanlumo si Telling ngunit mabilis tumanggo. Opo, ma'am. Hindi na kailangang ipaliwanag sa mga tao ng mansion kung anong klase ng tao ang bagong asawa ng Don. Sa unang 5 minuto pa lang ng pagdating niya, malinaw na agad. Pagdating ng gabi, hindi na nawala ang tensyon. Sa kusina, habang naghahanda ng hapunan, tahimik ang lahat. Si Telling ay abalang naghihiwa ng gulay ngunit mayat-maya ang buntong hininga. Si Minda naman ay paulit-ulit ang punas sa mesa kahit wala namang dumi. Si Baste na katatapos lang iparada ang sasakyan sa garahe ay nakasandal sa pinto na halatang may gustong sabihin pero ayaw maunang sumalita. Si Telling din ang hindi nakatiis. Hay nako, bulong. Kung ganyan siya sa unang araw, paano pa kaya sa mga susunod? Shh! Saway ni Minda, sumisilip sa may dining hall. Baka marinig tayo. Marinig man, totoo naman. Tahimik si Salve habang inaayos ang mga paso ng halamang na ilalagay sa dining area. Kahit nasa kusina siya, ang isip niya ay nasa hardin pa rin. Pero hindi siya bingi sa sinasabi ng iba. Huwag na kayong maingay, sabi ni Baste. Mahina pero seryoso. Mas mabuti nang obserbahan muna natin. Madaling sabihin sa'yo yan, i-driver ka, nakakalabas-labas ka. Dito kami sa loob. Kami ang unang mapapagalitan. Napatingin si Minda kay Salve. Ikaw Salve, kumusta pakiramdam mo? Bago pa makasagot si Salve, narinig nila ang matinis na boses mula sa dining hall. Nasaan ang taong nag-aalaga ng hardin? Napatigil ang lahat. Si Telling ang unang lumunok. Naku! Mabilis na ibinaba ni Salve ang paso. Ako na! Salve, hintayin mo, sabi ni Minda, pero huli na. Lumabas si Salve sa kusina at naglakad papunta sa dining hall. Dahan-dahan ngunit maayos ang tindig. Pagpasok niya, nadatnan niyang nakaupo si Celestina sa dulo ng mahabang hapag habang si Don Ramir ay tahimik na kumakain sa kabilang panig. Sa likod nila ay nakatayo si Attorney Nereo na kararating lang pala at may dalang ilang papeles. Ikinalungkot ni Salve ang presensya ng abogado dahil sa tuwing naroon ito,
ibig sabihin ay may mga bagay na seryoso at hindi basta usapan lang. Ako po, ma'am. Mahinang sabi ni Salve, nakayuko. Mula ulo hanggang paa, sinukat siya ni Celestina ng tingin. Huminto ang mata nito sa lumang tsinelas ni Salve, sa laylayan ng kupas nitong palda at sa tiyan nitong halatang mabigat na. Ikaw? Tanong nito, bahagyang nagtaas ng kilay. Ikaw ang hardinera? Opo. Saglit na tumawa si Celestina. Hindi malakas pero sapat para marinig ang pangmamaliit. Akala ko kung sinong eksperto. Bakit ganyan ang itsura mo? Lalong yumuko si Salve. Pasensya na po kung... Hindi yan tungkol sa pasensya, tutol ni Celestina. Tungkol yan sa presentasyon. Ang mansyon na ito ay hindi palengke. Kung ikaw ang haharap sa hardin, dapat maayos ka tingnan. Napatingin si Don Ramir kay Celestina, ngulit na natili siyang tahimik. Bukod doon, dugtong pa nito. Bakit ka pa nagtatrabaho kung ganyan nakabigat ang tiyan mo? Hindi ba't delikado? O baka naman ginagamit mo lang yan para kaawaan ka? Parang may humigpit na sinturon sa dibdib ni Salve. Nahirapan siyang huminga. Sa gilid, napansin niyang bahagyang napapikit si Attorney Nereo. Tila hindi komportable sa tono ni Celestina, pero hindi rin ito makasingit. Hindi po ma'am, sagot ni Salve. Pinipilit panatilihing mahinahon ng boses. Ginagawa ko lang po ang trabaho ko. At sino ang may sabi sa iyong sapat na ang trabaho mo? Tanong ni Celestina. Nakakita ako ng tuyong dahon sa may fountain. May mga damo sa gilid ng gazebo. At yung mga rosa sa silangan, hindi pantay ang pagkakagupit. Napayuko si Salve. Alam niyang hindi totoo ang lahat ng iyon. Kaninang umaga lang ay inayos niya ang paligid. Pero hindi siya nakipagtalo. Bukas, sabi ni Celestina habang pinupunasan ang mga daliri sa table napkin, gusto kong mabago ang ayos ng lumang gazebo. Ipapatanggal mo ang mga halamang nakapaligid doon. Gagawin kong mas presentable ang lugar. May balak akong magpamerienda roon sa susunod na linggo. Doon lang bahagyang napaangat ang mukha ni Salve. Ma'am, kung maaari po sana, huwag ang mga halaman sa gazebo. Matagal na po kasing... Anong huwag? Putol ni Celestina. Mas matalas na ngayon ang boses. Ako ang bagong may bahay dito. Ako ang magpapasya kung ano ang tatanggalin at ano ang mananatili. Maliwanag. Natahimik si Salve. Sa sulok ng mata niya, nakita niyang humigpit ang hawak ni Don Ramir sa kubyertos. Celestina, sa wakas ay wika ni Don Ramir, malamig ang tinig. Ang gazebo na iyon ay... Alam ko na, Ramir, sagot ni Celestina. May puwersang may halong lambing na parang sanay ng pakalmahin ang matanda habang ipinipilit ang gusto niya. Hindi na nagsalita si Don Ramir. Ngulit nakita iyon ni Salve. Nakita niyang parang bahagyang lumubog ang matanda sa upuan na parang hindi niya alam kung saan siya lalagay sa loob ng sarili niyang bahay. Kinabukasan, hindi pa sumisikat ng lubos ang araw ay nasa hardin na si Salve. Mahapdi ang balakang niya. Halos hindi siya nakatulog ng maayos dahil sa paghihilab ng tiyan at sa bigat ng iniisip. Pero halip na magpahinga, hawak niya ang gunting panghalaman at nakatingin sa gazebo. Doon nakatanim ang mga bulaklak na pinakamamahal alagaan ni Salve. Lumang rosas, santan at ilang puting liryo na siya mismo ang nagligtas noong muntik ng matuyo ilang taon na ang nakalipas. Ayon sa mga kwento ni Telling, paborito raw iyon noon ng unang asawa ni Don Ramir. Hindi ko kayang bunutin. Pabulong niyang sabi sa sarili. Pero pag di mo ginawa ay maang ipapabunot sa'yo. Mahinang sagot ni Baste mula sa likod. Nagulat si Salve. Baste? May dala itong maliit na supot ng pandesal at isang saging. Kumain ka muna. Hindi pwedeng puro tiis. Umiling si Salve. Wala akong gana. Hindi mo na pwedeng sabihin yan. Sagot ni Baste. Hindi lang ikaw ang binubuhay mo. Napatingin si Salve sa tiyan niya. Wala siyang naisagot. Maya-maya, dumating si Minda. Nandiyan na siya. Paglingon nila, paparating na si Celestina. May payong, may kasunod na 2 utility staff mula sa main house na halatang bagong utusan niya. Sa likod nito ay si Roxanne Velido, isang kaibigan niyang sosyalera, nakasuot ng mamahaling shades at parang nasa pamasyal lang. Ayan ba yung gazebo? Tanong ni Roxanne, palingalinga.
Medyo luma nga, pero maganda sana kung mas malinis. Exactly, sagot ni Celestina. Pero tingnan mo ang nakapaligid, masyadong probinsya. Tumigil siya sa harap ni Salve. Bakit hindi pa natatanggal? Hindi agad nakasagot si Salve. Tila natuyo ang bibig niya. Ma'am, kung pwede po sana ilipat na lang natin ang setup. Sayang po kasi ang mga halaman. Matagal ko na pong inaalagaan. At sino ka para magdesisyon? Malamig na tanong ni Celestina. Hindi po sa ganun, ma'am. Iniisip ko lang po, hindi kita pinapasahod para mag-isip. Pinapasahod kita para sumunod. Parang tumigil ang oras. Nasa di kalayuan si Tiling. May hawak na tray ng tsaa para sa mga bisita at napahinto ito sa lakad. Si Minda ay nanigas. Si Basti ay napakuyumang kamaho, ngunit hindi makasingit. Huminga ng malalim si Salve. Sa kadahan-dahan lumuhod sa tabi ng liryo. Nagsimulang maghukay ang kamay niya sa lupa. Maingat na maingat. Nanginginig ang mga daliri niya, pero pilit niyang inililigtas sa mga ugat hanggang kaya. Tingnan mo nga naman, bulong ni Roxanne, may halong pangungutya. Buntis na, hardinera pa. At saka dumating ang pinakamasakit. Totoo, sagot ni Celestina, hindi man lang ibinababa ang boses. Ang mga tulad niya, hanggang lupa lang talaga, kaya bagay na bagay sa kanya ang trabaho niya. Parang kumalabog ang dibdib ni Salve, hindi dahil bago sa kanya ang pangmamaliit, kundi dahil sa simpleng pangungusap na yon, parang biglang nabura ang lahat. Ang sipag niya, ang mga taong natulungan niya, ang mga taon ng pananahimik at pagtitiis. Para bang wala siyang nading halaga kailanman kundi isang katawan na marunong yumuko. Hindi siya sumagot, pero may isang butil ng luha na bumagsak sa lupa, kasabay ng pagkapit niya sa ugat ng liryo. Ilang sandali pa, dumating si Don Ramir sa veranda. Natanaw niya ang nangyayari. Kita ni Salve ang pagkagitla sa mukha nito, pero malayo siya, mabagal ang lakad at tila huli na ang lahat para pigilan ng eksena na nasaksihan na ng maraming mata. Sa hapon ding iyon, matapos umalis si Roxanne at matapos mapuno ng katahimikan ng paligid, bumalik si Salve sa likod ng tool shed. Dala niya ang maliit na kahon, pinaglagyan niya ng ilan sa mga nailigtas na halaman mula sa gazebo. Umupo siya sa bangkong kahoy, hinihingal, masakit ang likod, at tila pagod na pagod hindi lang ang katawan kundi pati ang loob. Lumapit si Minda at umupo sa pagi niya. Maya-maya, sumunod si Baste. Si Tiling ay may dalang mainit na sabaw. "Ito," sabi ni Tiling, iniabot ang mangkok. "Huwag kang tumanggi." Tinanggap iyon ng Salve ng walang imik. "Salve," mahina ngunit puno ng awa ang boses ni Minda. "Hindi tama yung ginawa niya." Tahimik si Salve. Nakatingin lang siya sa maliliit na ugat ng mga halamang nailigtas niya. "Bakit mo hinahayaan?" Biglang tanong ni Baste, puno ng pigil na galit. "Pwede ka namang magsalita, kahit minsan lang." Doon siya bahagyang napangiti, isang ngiting pagod at malungkot. "Madaling magsalita kapag wala kang mawawala." Napatahin si Baste. "May mawawala pa ba sa'yo?" Pabulong na tanong ni Tiling. Napatingin si Salve sa malayo, sa guhit ng hapon na papadilim na, at sa sandaling iyon, parang biglang nabuksan ang pinto sa mga alaalang matagal na niyang kinandalok. "Meron," sagot niya, halos pabulong. "May mga taong hindi ko kayang mawala ulit." Walang nakaunawa ng buo sa ibig niyang sabihin, pero sa paraan ng pagkakasabi niya, alam nilang may sugat na mas malalim kaysa sa nakita nila kanina sa hardin. Sa loob ng mansion, nagsisimula pa lang ang bagong paghahari ni Celestina. Ngunit sa labas, sa ilalim ng papalubog na araw, may isang tahimik na babaeng patuloy na kumakapit, hindi lang para sa sarili niya, kundi para sa mga lihim na taong dala-dala niya sa puso, at para sa buhay na nasa sinapupunan niya na wala pang kamalay-malay sa lupit ng mundong papasukan nito. Kinabukasan matapos ang nakapapasong salita ni Celestina Vaus sa harap ng hardin, tila mas mabigat ang umaga sa Mansion Valhermoso. Hindi iyon dahil makulimlim ang langit. Sa katunayan, maliwanag ang sikat ng araw at maaliwalas ang hangin. Ngunit sa mga taong nakatira at nagtatrabaho sa mansion, may nakadagan na hindi nakikita. Isang bigat na iniwan ng panghahamak, katahimikan at mga salitang hindi na mababawi. Si Salve de Malanta ay halos hindi na nakatulog. Ilang beses siyang nagising sa gitna ng gabi dahil sa paninigas ng kanyang puson at sa pananakit ng kanyang likod. Sa maliit niyang kwartong katabi ng garden tool shed, nakaupo siya ng matagal sa gilid ng kama.
hawak ang kanyang tiyan, pakikinggan ang katahimikan. Katabi ng lumang baol ang kahon ng mga nailigtas niyang halaman mula sa lumang gazebo. Kahit pagod na pagod siya, inisip pa rin niya kung paano niya iyon muling maitatanim. Bago sumikat ng lubos ang araw, bumangon siya. Dahan-dahan siyang naghilamos, nagsuklay ng buhok, at nagsuot ng parehong kupas na bestidang gamit niya sa trabaho. Nang silipin niya ang kanyang refleksyon sa maliit na basag na salamin, napahinto siya. Hindi pwedeng huminto. Pabulong niyang sabi sa sarili. Hindi pa ngayon. Paglabas niya, nadatnan niya si Minda na naghihintay sa labas. May hawak na pandesal na binalot sa lumang panyo. "Oh, kain ka muna," sabi ni Minda. "Hindi ka pwedeng basta diretso sa trabaho." Umiling si Salve. "Mamaya na." "Yan ang mali sa'yo," sagot ni Minda. Hindi na itinatago ang inis na may halong pag-aalala. Laging mamaya, laging tiis, laging saka na. Napatingin si Salve sa kaibigan. Sa mukha ni Minda, kitang-kita ang puyat at pagkabahala. Hindi man ito pala salita, isa ito sa mga taong pinakaunang nakakapansin kapag may mali sa kanya. "May ipinapagawa agad si Ma'am," sabi ni Salve. Halatang pilit pinapakalma ang sarili. "Kailangan kong tapusin bago siya mag-ikot." "Anong ipinapagawa?" "Papalitan ng ayos sa silangang bahagi. Gusto niyang bawasan ng mga halamang nakaharang sa view para raw magmukhang premium ang hardin." Napangiti si Salve ng mapait. Parang katalogo ng bahay na binebenta. Natahimik si Minda. Alam niyang hindi simpleng pagbabago sa disenyo ang ipinapadawa ni Celestina. Isa iyong paraan para ipakitang hawak na nito ang lahat. Habang naglalakad si Salve papunta sa silangang bahagi ng hardin, naramdaman niyang nanginginig ang kanyang mga tuhod. Bawat hakbang ay may kasamang kirot. Ngunit gaya ng dati, pinili niyang itago iyon. Pagdating niya roon, nadatnan niyang may naiiwan ng listahan ng mga utos sa ibabaw ng garden bench. Malinis ang pagkakasulat, halatang hindi gawa ng mga ordinaryong tauhan sa bahay. Tinawag niya ang pansin ni Baste na nooy kararating lang mula sa garahe. "Baste," mahinang tawag niya. "Ikaw ba laglagay nito?" Lumapit si Baste at binasa ang listahan. Sumangot siya. "Hindi pero mukhang pinagawa kay Attorney Nerio o sa isa sa mga clerks niya. Pati ba naman hardin, may memo na?" Sa listahan, sunod-sunod ang utos. Alisin ang ilang paso, tabasin ang mababang halamang nakaharang sa veranda, linisin ang lumang fountain at handaan ang bahagi ng lupain sa gawing timog para sa pagbisita ng mga potensyal na investor. Napatigil si Salve sa huling linya. "Investor?" ulit niya. "Oo," sagot ni Baste. "Narinig ko kagabi sa garahe. May mga darating daw na negosyante sa mga susunod na araw. Gusto raw ni Celestina na may titingin sa ilang bahagi ng estate." Biglang nanlamig ang kamay ni Salve. Ibig sabihin, may balak silang ibenta. Hindi agad sumagot si Baste. Tumingin siya sa malawak na damuhan, sa mga punong matagal nang inalagaan ni Salve. Sa lupaing, halos naging tahanan na rin nilang lahat. Maingat niyang sagot. Pero sa tono ni Ma'am kagabi, parang gusto niyang gawing negosyo ang lahat ng nakikita niya. Napayuko si Salve. Sa loob ng maraming taon, ang hardin ang naging kanlungan niya. Kapag pinutol, binunot, o ibinenta ang mga parte ng lupang yon, parang may bahagi ring puputulin sa kanya. Habang inaayos niya ang mga paso, biglang dumating si Celestina. Nakasuot ng manipis na bestida at may dalang folder. Kasunod niya si Roxanne Velido, na tila ginawang paboritong pasyalan ng mansyon. Hindi pa rin tapos. Tanong ni Celestina, kahit kakasimula pa lang ni Salve. "Ngayon ko pa lang po sinisimulan, Mama." Mahinahong sagot ni Salve. "Then move faster." Malamig na wika nito. "May mga pupunta rito. Ayokong magmukhang pinapabayaan ng property." Tumingin si Roxanne sa paligid. "Actually, ang ganda ng lot size. Ang daming pwedeng gawin dito. Boutique venue, luxury garden restaurant, o kaya private events place." Ngumiti si Celestina. "Exactly my thought." Narinig yun ni Salve. Hindi siya umimik, pero tumimo ang mga salitang yun sa dibdib niya. Hindi para sa mga halaman. Hindi para sa mga taong nag-aalaga sa lugar. Hindi para sa alaala. Lahat para sa pagkakakitaan.
Salve, tawag ni Celestina muli. Yung lumang gazebo, gusto kong mas malinis tingnan. At yung mga natira mong halaman kahapon, huwag mo nang ibalik doon. Ilagay mo na lang sa likod. Out of sight. Opo. Sagot ni Salve, pero halatang mabigat. Napatingin sa kanya si Celestina. Ano? May problema? Wala sanang balak magsalita si Salve. Sanay na siyang lunukin ang lahat. Pero sa araw na iyon, dala ng pagod, kirot at pangamba, bahagyang lumakas ang loob niya. Ma'am, maingat niyang sabi, kung maaari po sana, huwag po nating basta iligpit ang mga lumang halaman. Mahalaga po kasi iyon sa dating ayos ng hardin. At marami pong bahagi rito ang matagal nang may kahulugan sa bahay. Nagkatinginan sina Celestina at Roxanne. Tila kapwa sila natawa. Pero si Celestina lang ang nagsalita. Kahulugan? Ulit nito. Alam mo ba kung ano ang may kahulugan sa mga may-ari ng property, Salve? Halaga. Potensyal. Presyo. Hindi na sumagot si Salve. Ngulit sa malayo, marinig nila ang tunog ng tungkod sa veranda. Nandoon si Don Ramir Vergara. Nakamasid. Hindi malinaw kung gaano katagal na siyang nakikinig. Celestina. Tawag niya. Mahina ngulit may bigat. Hindi pa natin napag-uusapan ng maayos ang tungkol sa timugang bahagi ng estate. Napalingon ng babae. Ramir, sinabi ko na sa'yo, kailangan nating i-maximize ang property. Hindi pwedeng puro maintenance na lang. Iyan ay lupa ng pamilya. Sagot ni Don Ramir. Hindi lahat ng lupa ay para ibenta. Hindi ko sinabing ibebenta na agad. Mabilis na sagot ni Celestina. Ngunit halatang naiirita. Pinatitingnan ko lang. Sa gilid ng veranda, biglang lumitaw si Attorney Nereo Vibar. May hawak na isang makapal na brown envelope. Mukhang bagong dating. Don Ramir, magalang niyang sabi, nakaayos na po ang ilang dokumentong ipinahanap ninyo. Bahagyang tumingin si Don Ramir kay Salve bago muling binalikan ng abogado. Mamaya, sa library. Napansin yun ni Salve. Mula pa noong dumating si Celestina, ngayon niya lang nakita si Don Ramir na ganoon kaseryoso. Tahimik man, halatang may tumatakbong pagdududa sa isip ng matanda. Lumipas ang maghapon na puro trabaho. Nilinis ni Salve ang fountain, ninayos ang ilang tabing halaman, at pinilit tapusin ang mga utos sa listahan. Sa hapon, halos hindi na niya maituwid ang likod. Ilang beses siyang napapahawak sa ilalim ng tiyan. Ilang beses rin siyang tumigil ng pahilim para huminga. Salve, tama na. Sabi ni Baste nang maabutan niya itong nakaupo sa bilit sa giid ng fountain. Hindi mo na kailangang patunayan araw-araw na matibay ka. Hindi ito tungkol sa pagpapatunay. Kapag huminto ako, mas mapapansin nila. Napapansin ka naman kahit wala kang ginagawa at hindi sa tamang paraan. Bago pa makasagot si Salve, may narinig silang boses sa may gate. May naghahanap kay Salve de Malanta. Napalingon silang lahat. Sa maliit na entrance path, nakatayo sa isang madre na may mahinahong mukha at may hagyang yumuko nang makita si Salve. Nabitawan ni Salve ang hawak niyang pamunas. Si Sister Amelita? Mabilis siyang tumayo kahit napangiwi sa sakit ng likod. Lumapit siya, halos hindi makapaniwala sa nakikita. Si Sister Amelita ang madre mula sa ampunang minsang tumulong sa kanya maraming taon na ang nakalipas. Sa panahon na wasak ang buhay niya at wala na siyang matakbuhan. Anak, malambing ngulit mabigat ang boses ng madre. Pasensya ka na at ngayon lang ako nakadalaw. Halos maubusan ng hininga si Salve. Sister, bakit po kayo nandito? May kailangan akong sabihin sa'yo, pero kung maaari, maupo muna tayo. Dinala niya ang madre sa isang tahimik na bangko sa gilid ng hardin, sa ilalim ng matandang akasya. Si Minda ay nagdala agad ng tubig. Si Baste na may lumayo upang bigyan sila ng pribadong sandali. Pero hindi rin ito tuluyang umalis. Halatang nag-aalala siya. Magkahawak ang kamay ni Salve at Sister Amelita nang magsalita ang madre. Matagal ko nang gustong hanapin ka, sabi nito. Pero ilang beses kang lumipat noon. Tapos nang malaman kong dito ka na pala nagtatrabaho, saka lang kita natunton. Nanginginig ang labi ni Salve. May nangyari po ba? Huminga ng malalim si Sister Amelita. Tungkol ito sa panganay mong anak.
Parang may sumabog na katahimikan sa paligid. Hindi alam ni Salve kung hininga pa ba niya ang naririnig niya o kabog ng sariling dibdib. Leandro? Bulong niya, halos hindi lumabas ang pangalan. Tumanggo si Sister Amelita. Oo, hindi ko alam ang lahat, pero may balitang maayos ang kalagayan niya. Hindi siya napariwara, Salve. Hindi na sayang ang sakripisyo mo. Napahawak si Salve sa bibig niya. Biglang namuo ang luha sa kanyang mga mata. Buhay po siya? Tanong niya, pausang boses. Maayos po siya? Ang huling balitang natanggap ko, sagot ng madre, nakapag-aral siya, naitaguyod niya ang sarili niya, at matagal na rin siyang naghahanap ng ilang sagot tungkol sa pinagmulan niya. Doon na tuluyang bumagsak ang mga luha ni Salve. Matagal niyang kinimkimang pangungulila, matagal niyang sinanay ang sariling huwag umasa. At ngayon, sa isang iglap, muling nabuhay ang isang pag-asang pilit na niyang nilibing sa sarili. Sister, nanginginig ang boses niya. Hindi ko po alam kung dapat ba akong matuwa o matakot. Pareho, mahinang sabi ng madre. Natural lang iyon. Sa di kalayuan, mula sa bukas na bintana ng library, tahimik na pinanonood ni Don Ramir ang tagpong iyon. Katabi niya si Attorney Nereo na nakahawak pa rin sa mga dokumento. May kilala ka ba sa past records ng babaeng iyan? Tanong ni Don Ramir, hindi inaalis ang tingin kay Salve. Bahagyang nagulat si Attorney Nereo. Si Salve po? Oo, pakiramdam ko mas marami akong hindi alam kaysa sa alam ko. Mabagal na tumanggo ang abogado. May ilang bagay po akong pwedeng silipin, lalo na kung may kinalaman sa kasalukuyang mga galaw sa ari-arian. Napatingin si Don Ramir sa ibabaw ng mesa kung saan nakabukas ang ilang papeles. Mga papeles na may kinalaman sa mga pagbisita ng mga negosyante, schedule ng ocular inspection at ilang draft na hindi niya matandaang inaprubahan. Silipin mo ang lahat, malamig niyang sabi, lalo na ang mga papeles na ipinapasok sa akin nitong mga nakaraang linggo. Sa labas, hindi pa tapos ang araw para kay Salve. Pagkaalis ni Sister Amelita, naiwan siyang tulala, hawak ang isang maliit na papel na iniwan ng madre, isang lumang contact name, kulang-kulang na detalye, ngunit sapat para muling bukas ang matagal nang nakasarang sugat sa puso niya. Nang akala niya'y doon na matatapos ang bigat ng araw, muling dumating si Celestina sa may gate. This time, may kasamang dalawang lalaki na naka-formal attire, halatang mga negosyante. Perfect timing, nakingiting si Celestina. Good afternoon, gentlemen. This is the estate I told you about. Napatingin ang isa sa mga bisita sa paligid. Impressive, malawak, and the structure still has character. Exactly, sagot ni Celestina. At bukas, may isa pang darating, mas malaking pangalan. Interesado raw makita ang buong property. Napatigil si Salve sa kanyang kinakatayuan. Kahit pagod, kahit puno ng emosyon dahil sa balita tungkol kay Leandro, may kakaibang kutob na biglang sumingit sa dibdib niya. Buong property? Mahinang ulit niya sa sarili. Habang papalubog ang araw, nakatayo siya sa gitna ng hardin, nakatingin sa mansyon na matagal na niyang pinagsilbihan. Sa isang araw lang, nalaman niyang buhay at maayos ang kanyang panganay. Sa parehong araw, nakita rin niyang may mga kamay na unti-unting sumusubok sirain o ibenta ang mundong nakasanayan niya. At sa gitna ng magkasalungat na takot at pag-asa, dumating ang pinakamasakit na utos ng gabing iyon. Salve! Sigaw ni Celestina mula sa veranda, sapat ang lakas para marinig ng mga bisita at mga tauhan. Bukas, siguraduhin mong hindi ka magpapakita sa harap kapag dumating ang espesyal na bisita. Ayokong masira ang imahe ng mansyon dahil lang sa isang mukhang pagod at hamak na hardinera. Natahimik ang paligid. Narinig iyon ng mga bisita. Narinig iyon ni Minda, ni Teling, ni Baste, at maging ni Don Ramir na nasa loob ng bahay. Hindi sumagot si Salve. Hindi dahil wala siyang gustong sabihin, kundi dahil sa sandaling iyon, naramdaman niyang kung magsasalita siya, baka bumigay na ang lahat ng pilit niyang pinipigilan. Marahan niyang hinawakan ng kanyang tiyan, saka itinaas ang tinin sa lumang balkonahe ng mansyon.
Hindi niya alam kung sino ang darating kinabukasan. Hindi niya alam kung ano pa ang pwedeng mawala sa kanya. Pero sa kaibuturan ng kanyang pagod at kahiyan, may isang bagay na tahimik na gumagalaw. Parang hangin bago ang bagyo. At sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon, naramdaman ni Salve na may darating na hindi niya kontrolado. Ngunit maaaring siyang magpabago sa lahat. Kinabukasan, bago pa tuluyang uminit ang araw, gising na ang buong Mansion Valerjoso, hindi dahil sa ordinaryong gawain, kundi dahil sa kaba na parang nakasabit sa bawat sulok ng bahay. Ang mga kasambahay ay nagmamadaling magwalis, magpunas, magayos ng mga kortina. Sa kusina, si Tiling ay halos hindi na makapagpatong ng plato ng maayos dahil sa panginginig ng kamay niya. Si Minda naman ay nagbibilang ng baso tapos uulitin ulit, parang may takot na baka may magkulang at doon magsimula ang sigaw. Si Salve de Malanta, ayon sa utos ni Celestina Vaus, ay hindi dapat magpakita sa harap. Kaya habang nagkukumahog ang lahat sa loob, naroon siya sa likod. Sa pagitan ng toolshed at greenhouse, nag-aayos ng lupa, tahimik at nakayoko. Pero kahit pilit siyang itinatago, hindi niya kayang isara ang pandinig sa mga tunog ng paghahanda. Yabag, kalansing ng pinggan, mahinang bulungan. "Salve," bulong ni Minda habang lumalapit sa kanya. "Kumusta ka? Natulog ka ba?" Hindi agad sumagot si Salve. Hawak niya ang maliit na paso na may liryo, yung nailigtas niya mula sa gazebo. Marahan niyang dinidiinan ng lupa sa paligid nito, parang doon niya ibinubuhos ang bigat ng dibdib. "Hindi," sagot niya sa huli. "Pero okay lang." "Hindi okay ang okay lang mo," sabi ni Minda, halos umiiyak sa inis. "Kung makikita mo lang sarili mo ang putla mo. Kung makita nila, mas lalo akong mapapahiya. Ayoko na." Saglit na tahimik si Minda, tapos hinawakan niya ang braso ni Salve. "Kung mangyari sa'yo, hindi ko mapapatawad ang sarili ko." Bago pa makasagot si Salve, may biglang tunog ng gate sa malayo. Hindi yung karaniwang pagbukas lang, kundi yung tunog ng malaking gate na binubuksan para salubungin ang higit sa isang sasakyan. Sunod-sunod ang preno, sunod-sunod ang pinto ng sasakyan na bumukas. Parang biglang nag-iba ang tibok ng mansyon. "Dumating na," bulong ni Minda. Sa veranda, narinig ni Salve ang boses ni Celestina, matamis, parang ibang tao. "Welcome! Finally, you're here!" Gusto man niyang manatili sa likod, may kung anong puwersang humila kay Salve palabas ng greenhouse. Hindi siya lumapit sa harapan, pero pumuesto siya sa pagitan ng dalawang matandang puno, sapat na makita ang driveway. At doon niya nakita isang konvoy ng itim na sasakyan, mas bago at mas mamahalin kaysa sa ginagamit ni Don Ramir. Mga lalaking nakasuit ang bumaba muna, tila security. Kasunod noon, bumaba ang isang lalaki na nasa late 20s hanggang early 30s, matangkad, maayos ang postura, may mukha na hindi mapagkakamalan sa ordinaryong bisita. Simple ang suot, dark slacks, puting polo at blazer. Pero ang aura, parang sanay siyang pumasok sa mga lugar na lahat tumitidil para pakinggan siya. Narinig ni Salve ang pangalan mula sa bibig ng isa sa mga lalaki sa gilid, Sir Leandro Sarmiento. Sabi nito ng magalang. Parang tinamaan si Salve sa dibdib. "Leandro." Hindi siya huminga ng ilang segundo. Naramdaman niyang umiikot ang mundo. Hindi niya alam kung pagkakataon lang ba iyon na pareho ang pangalan o kung ito na ang tinutukoy ni Sister Amelita. Pero nang tumingin si Leandro sa paligid, may isang bagay sa mga mata niya. Isang pamilyar na lungkot na pilit tinatakpan ng kontrol. Sa veranda, lumapit si Celestina. Halos kumikislap ang ngiti. "Sir Leandro, I'm Celestina Vergara, Mrs. Vergara. My husband and I are honored to have you here." Sumunod si Don Ramir Vergara. Mabagal ang lakad, may tungkod. Kita ang pagtataka sa mukha niya. Tila hindi niya inasahang ganito ang dating ng bisita. "Mr. Sarmiento," sabi ni Don Ramir, magalang. "I heard you wanted to see the estate personally." "Yes, sir," sagot ni Leandro, kalmado ang boses. "I prefer to see things with my own eyes."
Of course, sagot ni Celestina, agad sumingit. We can start with the main garden. Huminto si Leandro sa pagsunod. Tumingin siya sa hardin, sa gazebo, sa fountain, sa mga daan na bato. Tapos parang may hinahanap siya, hindi lang lugar kundi tao. Ang mata niya lumihis sa gilid, sa bandang likuran. Doon, sa pagitan ng dalawang puno, nakasilip si Salve. Nagkita ang tingin nila. Hindi malakas ang reaksyon ni Leandro, walang biglang sigaw, walang dramatic na pagtakbo. Pero ang kanyang mga mata, nag-iba. Parang may pinto sa loob niya na biglang bumukas. Parang may alaala na matagal niyang ikinandado ang biglang sumingaw. At si Salve, na sanay kontrolin ng emosyon, biglang nanlamig ang palad. Kusang umangat ang kamay niya sa bibig para pigilan ang hininga at ang luha. Hindi niya alam kung siya ba iyon o kung multo lang ng nakaraan. Sir? Tanong ni Celestina. Napansin ang pagtigil ni Leandro. Is there something wrong? Leandro blinked once, then regained composure. Nothing. I just like to take everything in. Pinilit ni Celestina ngumiti. Then let's proceed. Habang naglalakad sila papunta sa hardin, sumunod ang ilang tao. Si Attorney Nerio Vibar na parang sinadyang lumabas mula sa gilid ng bahay, may dalang folder. Si Baste na nakatayo sa malayo, nagmamasid. Si Minda at Teling na palihim na nakasilip mula sa kitchen window. Leandro stepped closer to the fountain. This place, it has history, sabi niya, parang kausap ang sarili. Absolutely, sagot ni Celestina, mabilis. And it has potential for development. We're open to proposals. Doon tumigil si Leandro. Bahagyang tumingin siya kay Celestina. That's why I'm here. Nagkislapan ang mata ni Celestina. Wonderful. Naglakad si Leandro paikot sa gazebo. Napansin niyang may mga bakas ng bagong bunot na halaman at mga kahon na nakasalansan sa likod. Hindi niya sinabi, pero sumikip ang panga niya. Who handles the garden? Tanong niya. Mabilis sumagot si Celestina. We have staff. It's all managed. By whom? Ulit ni Leandro, mas diretso. Napatingin si Celestina sa paligid, parang ayaw sagutin. A gardener, but she's not needed today. I instructed her not to show up for presentation purposes. Sa likod ng mga puno, naniga si Salve. Parang muling bumalik ang kahiyaan mula kagabi. Pero bago siya tuluyang lamunin ng bigat, narinig niya ang boses ni Leandro. Malamig, ngunit kontrolado. For presentation purposes, inulit nito, may bahagyang diin. Interesting. Huminga si Don Ramir. Parang gusto magsalita, pero naunahan siya ni Celestina. Anyway, sabi ni Celestina, pilit ibalik ang ngiti. You mentioned you had an interest in the property. We can discuss figures. We're flexible, depending on your offer. Tumigil si Leandro. Tumingin siya kay Celestina. Tapos tumingin siya kay Don Ramir. Sir, may I speak openly? Tumango si Don Ramir. Yes. I'm not here to buy a portion, sabi ni Leandro, malinaw at sapat ang lakas para marinig ng mga nasa paligid. I'm here to buy the entire estate, including the mansion. Parang may natapong tubig sa katahimikan. Tumigil ang mga kasambahay sa loob. Si Teling napahawak sa mesa. Si Minda napabuka ang bibig. Si Baste napatingin kay Salve na parang gusto niyang tanungin, narinig mo yon? Si Celestina naman, halos hindi makapaniwala. The entire mansion? Yes, sagot ni Leandro. I'm prepared to make an offer today. Nagbago ang mukha ni Celestina. Sa isang iglap, ang dating mayabang ng ngiti naging aligaya. That's quite sudden, but of course we can negotiate. Before we talk numbers, putol ni Leandro, I want clarity. Who actually has control over the decision? You, Mrs. Vergara, or Sir Ramir? Parang tinamaan si Celestina sa pride. I'm his wife. Naturally, Celestina, biglang sabi ni Don Ramir. Mahina pero may babala. Let him speak. Sumingit si Attorney Nerio. Mahinahon. Mr. Sarmiento, legally, Don Ramir is still the principal owner.
Any sale would require his direct consent and proper documentation. Tumanggo si Leandro. Good. Huminga si Don Ramir. Tila sinusukat ang bisita. Mr. Sarmiento, why? You could buy newer estates. This place is old. Leandro looked at the garden again. Then, slowly, he turned his gaze toward the back, toward where Salve was hidden. Because, sagot niya, paunti-unting lumalalim ang boses. This place is tied to my life in ways you might not understand. Napansin ni Siestina ang direksyon ng tingin ni Leandro. Sumunod ang mata niya at doon niya nakita si Salve, nakatayo sa lilim. Biglang sumikip ang mukha ni Celestina. Why is she there? Tanong niya, matinis. Didn't I say... Leandro raised the hand, not aggressive, but final. Let her stand. Nagulat si Celestina. Excuse me? Leandro took a step forward, eyes still on Salve. I asked who handles the garden, and you said you told her not to show up. That tells me everything I need to know about how you treat the people who keep this place alive. Tumayo si Salve. Nanginginig ang tuhod. Hindi niya alam kung lalapit ba siya o tatakbo palayo. Pero may kung anong puwersang humila sa kanya papunta sa veranda, parang may tawag mula sa nakaraan na hindi niya na kayang takasan. Mabagal siyang naglakad. Si Minda at Baste, kahit nasa malayo, parang gustong sumalo kung sakaling matumba siya. Paglapit ni Salve, nakita niyang nanginginig ang kamay ni Leandro. Bahagya lang, pero halata sa mata ng isang inang sanay magbasa ng maliliit na senyales. Ma'am, bulong ni Salve, nakasanayan kay Celestina. Pero hindi si Celestina ang tinitignan niya, si Leandro. At si Leandro, tahimik na humugot ng isang maliit na bagay mula sa loob ng blazer, isang lumang panyo na nakabalot sa maliit na larawan. Dahan-dahan niya itong binuksan. Lumantad ang larawan, isang batang lalaki, nakangiti, may dumi sa tuhod, hawak ang maliit na punla, kaparehong larawan na nasa baol ni Salve. Nawala ang kulay ng mukha ni Salve. Hindi! Halos hindi lumabas ang boses niya. Leandro swallowed hard. I found this years ago, sabi niya, paos sa gitna ng kontrol. It was kept by the people who raised me. They said my mother left it for me, along with a name. Tumingin siya kay Salve, at sa unang pagkakataon, nabasag ang pader ng pagiging kalmado. Salve di Malanta. Bulong niya. Parang bumigay ang tuhod ni Salve. Napatigil siya, napahawak sa tiyan niya. Mabilis lumapit si Minda sa likod, handang sumalo. Anak! Pabulong ni Salve. Luha na ang bumabaha sa mata. Leandro! Sa veranda, nanigas si Celestina. Si Don Ramir naman, parang binuhusan ng malamig na tubig. Si Attorney Nireo, napakurap ng mabilis. Parang biglang nagkakabit-kabit ang mga piraso ng impormasyon. Leandro stepped closer. I'm not here to humiliate anyone, sabi niya. Nanginginig ang boses. But I will not stand and watch my mother be treated like she's nothing. My mother? Halos pasigaw na tanong ni Celestina, halatang nababaliw sa naririnig. She's a gardener. Leandro turned to her, eyes sharp. She is a person, and she is my mother. Tumahimik ang lahat. Sa sandaling iyon, ang bawat pagmamaliit na tinanggap ni Salve, ang bawat pagyuko niya, ang bawat kaya ko na paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili, parang nagtipon-tipon at sumabog sa isang yakap. Dahan-dahan, sa harap ng buong mansyon, inunat ni Leandro ang mga kamay niya. Si Salve, nanginginig, lumapit. At nang yakapin siya ng anak niya, parang may gumuhong pader sa dibdib niya. Umiiyak siya, hindi niya na napigilan. Umiiyak siya para sa mga taong nawala, para sa mga taong gutom at takot, para sa pangakong hindi niya alam kung matutupad pa. Pinapatawad mo ba ako? Mahina niyang tanong sa tainga ng anak. Saglit na tumigil si Leandro, tapos mas hinigpitan ng yakap. I spent years angry, bulong niya. But I spent more years trying to understand. And now that I'm here, I just want you safe. Sa likod,
narinig ni Salve ang paghikbi ni Tailing mula sa bintana. Si Baste nakatingin sa langit, pilit pinipigil ang emosyon. Si Minda tahimik na umiiyak habang hawak ang siko ni Salve, parang sinasabing, "Huwag kang bibitaw." Si Don Ramir mabagal na lumapit, halatang nanginginig ang kamay sa tungkod. "Mr. Sarmiento." "Leandro," sabi niya, parang hindi alam kung paano ipapasok ang sarili sa tagpong iyon. "Hindi ko alam." Leandro turned to him, respectful but firm. "Sir, you've been fair to the staff in your own way, but someone in your house has been cruel, and I won't let that continue." Si Celestina, namumula sa galit at hiya, biglang sumingit. "Ramir, you can't entertain this. The mansion, our home." "Our?" Ulit ni Leandro, malamig. "You've been here a short time, but my mother has been keeping this place alive for years." Lumapit si Attorney Nereo, mabilis na nag-iisip. "Don Ramir, we need to proceed carefully. If there's an offer, it must be documented." "I'm ready," putol ni Leandro sabay tingin kay Don Ramir. "I'll buy it at a fair price. I'll cover liabilities, ensure staff retention, and preserve the garden. But I want one condition." Napakunot ang noo ni Don Ramir. "Ano yon?" Leandro glanced at Salve, then back at Don Ramir. "My mother will never be disrespected in this property again, not by anyone." Sa gitna ng katahimikan, si Don Ramir ay napikit sandali, parang lulunok ang sariling hiya at pagod. Nang magmulat siya, tumanggo siya ng mabigat. "Attorney Nereo," sabi ni Don Ramir, "ihanda mo ang proseso." Napatayo si Celestina. "Ramir!" Ngunit hindi na siya tinignan ni Don Ramir. Sa unang pagkakataon mula nang dumating ang babae, pinili niyang hindi sumunod sa boses nito. Habang nagsisimulang mag-usap si Leandro at Attorney Nereo tungkol sa mga papeles, nakaupo si Salve sa garden bench, hawak ang tiyan niya, nanginginig pa rin sa emosyon. Lumuhod si Leandro sa harap niya, hindi alintana ang dumi ng lupa. "Ma," sabi niya, simple lang, pero parang gumuhit sa hangin ang salitang iyon. Hindi nakasagot si Salve. Niyakap lang niya ang ulo ng anak niya at hinalikan, paulit-ulit, na parang sinusubukang tiyakin na totoo ito. Sa loob ng Mansion Valle Hermoso, sa araw na iyon, may isang bagay na tuluyang nagbago. Ang babaeng matagal na nilang tinawag na hardinera ay muling naging ina, at ang mansion na naging saksi sa pang-aapi ay naging saksi rin sa pagbabalik ng isang anak. Isang anak na handang bilhin ng buong mundo kung iyon ang kailangan para iligtas ang babae na minsang nagsakripisyo para sa kanya. Sa mga sumunod na oras matapos ang pagdating ni Leandro Sarmiento at ang pagkakakilanlan niya kay Salve de Malanta bilang kanyang ina, walang isa man sa loob ng Mansion Valle Hermoso ang nakabalik agad sa dating ayos ng pag-iisip. Para bang may malakas na unos na dumaan, hindi yung sumisira ng bubong o bumabali ng sanga, kundi yung bumabago ng direksyon ng buhay ng lahat ng nadaanan nito. Sa veranda pa lang, ramdam na ang bagong bigat ng mga pangyayari. Si Celestina Voz ay nakatayo pa rin, naninginig sa galit at hiya, habang si Don Ramir Vergara ay nakaupo sa silyang kahoy malapit sa pintuan, hawak ng mahigpit ang kanyang tungkod. Si Attorney Nereo Vibar naman ay mabilis nang nagpapalitan ng salita sa dalawang kasama ni Leandro na tila legal advisors ng binata. Sa gilid, tahimik na nanonood sina Minda, Tailing at Baste. Ngunit sa kanilang mukha, malinaw na ang araw na iyon ay hindi lang simpleng pagsabog ng isang sikreto. Simula iyon ng pagbaliktad ng lahak. Si Salve ay pinaupo muna ni Leandro sa mahabang bench sa tabi ng hardin. Kita sa mukha nito ang pagod, pamumutla at bakas ng magkahalong saya at pagkabigla. Ilang beses siyang huminga ng malalim, hawak ang tiyan, habang si Leandro ay nakaluhod pa rin sa harap niya, tila ayaw lumayo. "Ma, kailangan mong magpahinga," mahinang sabi ni Leandro, puno ng pag-aalala. "Hindi pwede na ganito ka pa rin habang ang daming nangyari." Napatingin si Salve sa anak niya, at sa kabila ng luha sa kanyang mata, may bakas ng hindi makapaniwalang ngiti sa kanyang muka. "Ang tagal kong hinintay na marinig ang tawag na yan," bulong niya. "Akala ko, hindi ko na maririnig mula sa'yo."
Marami tayong hahabuling taon, sagot ni Leandro. Pero hindi ngayon sisimulan sa sakit. Sisikapin kong simulan sa ayos. Sa hindi kalayuan, lumapit si Minda na may dalang malamig na tubig. Salve, inom ka muna. Tinanggap iyon ni Salve, nanginginig pa rin ang kamay. Si Teling naman ay may dalang maliit na tuwalya. Si Baste, bagaman tahimik, ay tumabi sa likuran nila na para bang aindang umalalay sa anumang kailangan. Hindi iyon nakaligtas sa mata ni Leandro. Kayo po ba ang mga tumulong sa kanya rito? Tanong niya, tumingin kina Minda, Teling at Baste. Nagkatinginan ng tatlo. Si Teling ang unang sumagot, gaya ng nakasanayan. Kung tutuusin sir, mas marami pa yung tiis ang ginawa ni Salve kaysa tulong na naibigay namin. Pero, oo, hanggat kaya. Tumanggo si Leandro at may kabigatan ng pasasalamat sa kanyang tinig. Hindi ko makakalimutan yan. Samantala, sa loob ng library, hindi na napigilan ni Celestina ang sarili. Sumunod siya roon kina Don Ramir, attorney ni Reo at sa dalawang abogado ni Leandro at agad sumiklab ang kanyang boses. Ramir, hindi ito pwedeng ganito lang, singal niya. Dahil lang sa may lumitaw na anak ng isang hardinera, ibibigay mo na ang mansyon? Hindi agad sumagot si Don Ramir. Tumingin lang siya sa mesa, kung saan nakalatag na ang ilang lumang dokumento at bagong papeles na ngayon lang muling pinabiksan. Hindi ko ibinibigay, malamig niyang sagot sa wakas. Pinag-aaralan ko ang isang halok. Isang alok? Ulit ni Celestina, halos matawa sa galit. Ramir, hindi mo ba naiintindihan? Once na mapunta ang bahay na to sa ibang tao, tapos na tayo rito. Sumingit si attorney ni Reo, kalmado ngunit matatag. Mrs. Vergara, para malinaw lang, ang pangunahing may-ari ng mansyon at malaking bahagi ng estate ay si Don Ramir. Ang mga dokumentong hawak natin ay nagpapatunay niyan. Bahagyang napaatras si Celestina. Anong ibig mong sabihin? Ibinukas ni attorney ni Reo ang isang folder. Ibig kong sabihin, may ilang papeles na ipinapasok nitong mga nakaraang linggo na hindi pa valid at hindi pirmado ng buo ni Don Ramir. Kabilang doon ang ilang draft para sa partial disposal ng lupa sa timog na bahagi. Napalingon si Don Ramir kay Celestina. Mabagal ngunit masakit ang tingin. Kaya pala parang minamadali mo ako sa pagpirma. Pinoprotektahan ko lang ang future natin. Mabilis na depensa ni Celestina. Hindi, sagot ni Don Ramir. Mas mabigat na ngayon ang boses. Pinangungunahan mo ako. Tumahimik ang silid. Sa unang pagkakataon mula nang dumating si Celestina sa mansyon, hindi niya nakuha ang gusto niya sa lakas ng boses. Sa labas, nagpas siyang ilipat muna si Salve sa loob ng guest lounge para makapagpahinga. Ngunit bago pa man siya tuluyang makaupo ng maayos, napahawak siya ng mahigpit sa gilid ng upuan. Salve? Gulat na sabi ni Minda. Anong masakit? Napapikit si Salve. Tiyan ko, humihilab. Agad lumapit si Leandro. Simula pa lang ba yan o kanina pa? Kanina pa pero mas malakas ngayon. Mahina niyang sagot. Hindi na nag-aksyon niyang oras si Leandro. Baste, ihanda mo ang sasakyan. Ngayon na. Sir, agad-agad, sagot ni Baste, saka tumakbo. Tumingin si Leandro kay Teling. Ate, kumuha po kayo ng bag, kahit mga kailangan niya lang muna ngayon. Minda, tulungan niyo po akong alalayan siya. Nagulat si Salve sa bilis ng pag-ako ng anak niya sa sitwasyon. Hindi ito mukhang batang naghahanap pa lang ng pinanggalingan. Mukhang itong lalaking sanay magdesisyon, pero ngayon lang natutong mangamba ng ganito para sa ina. Pagdaan nila sa hallway, nasa lubong sila ni Don Ramir palabas ng library. Pagkakita kay Salve na hirap huminga, nanlaki ang mata ng matanda. Anong nangyayari? Mukhang naglalabor na si Mama. Mabilis na sagot ni Leandro. Parang may kumurot sa mukha ni Don Ramir. Nereo, tawagan si Doktora Yusela Montinola sa St. Bernadette Medical. Sabihin mong paparating sila. Tumango si attorney ni Reo at agad inilabas ang telepono. Bago tuluyang mailabas si Salve, huminto si Don Ramir sa harap nito. Salve, mahinang sabi ng matanda. Pasensya ka. Napatingin si Salve sa kanya. Pagod at nasasaktan, ngunit gising ang damdamin. Sa dami ng pwedeng sabihin, iisa lang ang lumabas sa bibig niya. Late na po ang pasensya para sa kahapon, mahina niyang sabi. Pero hindi pa huli para itama ang ngayon. Parang mas tumanda si Don Ramir sa isang iglap. Tumango lang siya at tumabi para bigyang daan sila.
Sa ospital, mabilis na inasikaso si Salve dahil nauna nang tumawag si Atty. Nereo at dahil personal ding inasikaso ni Dr. Isela ang kaso. Isang maayos, kalmadong obstetrician si Dr. Isela Montinola. Hindi pala salita pero may boses ni sapat para pakalmahin ang mga taong nagpapanik. Stable siya, sabi ng doktora kay Leandro sa labas ng delivery room. Pagod lang, stressed, at matagal na palang nagtitiis. Mabuti na lang nadala agad. Napakuyum ang kamao ni Leandro. Doktora, delikado ba? Kung napatagal pa ng konti, pwedeng naging komplikado. Tapat na sagot ni Dr. Isela. Pero nandito na siya. Focus tayo sa ligtas na panganganak. Sa hallway, dumating sina Minda at Teling, parehong halatang hindi mapakali. Si Baste ay may dalang ilang gamit na hinabol mula sa mansyon. Maging si Don Ramir ay dumating makalipas ang ilang oras kasama si Atty. Nereo. Wala si Celestina. At sa totoo lang, wala ni isa sa kanila ang nagtanong kung nasaan siya. Habang hinihintay ang balita mula sa loob, saka nagsimulang mag-usap ng mas diretsyo sina Leandro at Don Ramir. Pareho silang nakaupo sa mahabang upuan sa hallway, may pagitan, pero parehong nakatingin sa iisang pinto. Hindi ko alam ang buong buhay ng ina mo, sabi ni Don Ramir, mabagal ang boses. Pero alam kong matagal na siyang nagtatrabaho sa akin. Tahimik, maaasahan. Hindi siya humihingi. Yun ang problema sa mga taong sanay magsakripisyo, sagot ni Leandro. Hindi sila humihingi kahit dapat silang tulungan. Tumango si Don Ramir. At problema rin ng mga tulad ko. Minsan akala namin sapat ng hindi manakit. Hindi namin napapansin na kulang iyon. Saglit na natahimik si Leandro. Hindi niya agad sinagot ang matanda. Ngunit makalipas ang ilang sandali, sinabi rin niya, gusto ko pa ring ituloy ang pagbili sa mansyon. Alam ko, sagot ni Don Ramir. At tinatanggap ko, napalingon si Leandro. Itinuloy ng matanda. Hindi lang dahil sa presyo, kundi dahil nakita ko kung bakit mo gusto. At marahil, panahon na ring mapunta ang lugar na iyon sa taong may dahilan para alagaan, hindi lang pagmay-ari. Kinabukasan, habang nagpapagaling si Salve sa ospital matapos ang ligtas ngunit nakakapagod na panganganak, nagsimula ang formal na pag-aayos ng mga dokumento. Isinilang niya ang isang malusog na sanggol na babae. Nang unang iabot sa kanya ng nurse ang bata, napaiyak si Salve hindi lang dahil sa pagod, kundi dahil unang beses sa napakaraming taon na naramdaman niyang may buo siyang pamilya sa mismong sandali ng pagsilang. Ma, sabi ni Leandro habang nakatingin sa sanggol. Anong ipapangalan mo? Napangiti si Salve ng mahina. Lian, sabi niya. Mula sa salitang liwanag. Bagay, bulong ni Leandro. Saka marahang hinaplos ang noo ng kapatid niya. Ilang araw pa lang ang lumipas, pero mabilis na kumalat ang balita sa mansyon at sa kanilang maliit na bilog ng mga nakakakilala kay Celestina. Ang mas masakit sa babae, hindi ang paglipat ng pagmamay-ari, kundi ang unti-unting paglabas ng mga lihim niyang transaksyon. Sa tulong ni Atty. Nereo at ng legal team ni Leandro, natuklasan na may ilang utang si Celestina sa mga dating kapartner sa negosyo, may mga alahas na isinangla ng lihim at may mga pagtatangkang gamitin ang pangalan ni Don Ramir para makakuha ng leverage sa mga deals na hindi naman ito ganap na alam. Nang mabalitaan ito ng mga taong dati niyang kinukumbita sa mansyon, mga tulad ni Roxanne Velido at iba pang mga kilalang palaging handang makiakyat sa kapangyarihan, unti-unti siyang iniwasan. Ang mga tawag na dati ay sunod-sunod, biglang tumigil. Ang mga mensahe, hindi na sinagot. At sa araw na formal nang nailipat ang malaking bahagi ng kontrol ng estate kay Leandro, si Celestina ay umalis sa mansyon na may 2 maleta lang at wala ni isang totoong kaibigan na sumundo sa kanya. Hindi na siya hinabol ni Don Ramir. Pagbalik ni Salve makalipas ang ilang linggo sa mansyon, ibang-iba na ang bumunda sa kanya. Hindi dahil binago ni Leandro ang kaluluwa ng lugar, kung sa totoo lang, iyon ang una niyang prinotektahan, kundi dahil inayos niya ang sistema na matagal ng kulang.
Formal niyang ipinatawag ang lahat ng staff sa hardin. Sa ilalim ng ulumang akasya, kung saan minsang kinausap ni Sister Amelita si Salve, nakatayo si Leandro na may hawak na ilang papel. Katabi niya si Salve, hawak ang maliit na silian. Mula ngayon, Sabi ni Leandro, lahat ng empleyado rito ay may malinaw na kontrata, maayos na benepisyo at tamang sahod. Walang mawawala dahil sa pagdating ko. Sa totoo lang, may aangat. Napatingin ang lahat sa isa't isa. Si Baste, patuloy niya. Mula ngayon, ang magiging Head of Logistics and Transport ng bagong operations natin sa estate. Napamulat si Baste. Sir, ako? Oo, sagot ni Leandro. Matagal ka nang umaalalay sa iba rito. Panahon na para may mas malinaw kang pwesto. Halos hindi makapagsalita si Baste. Maraming salamat, sir. Si Minda, dugtong ni Leandro, ang magiging staff supervisor ng main house. Kailangan ko ng taong maingat, mapagmatsyag at hindi bumibigay sa pressure. Napahawak si Minda sa dibdib niya. Nako, hindi ko po inaasahan. At si Tiling, nakangiting sabi ni Leandro, ang mamamahala sa maliit na kafe na ipapatayo natin sa garden wing. Gusto kong may lugar dito na hindi puro alaala ng sakit. Gusto kong may bagong simula. Napanganga si Tiling. Ako? Kafe? Oo, natatawang sagot ni Salve sa tabi. At siguraduhin mong hindi matabang ang inumin. Nagkatawanan ng lahat. Isang tawa na matagal na nilang hindi naririnig sa loob ng mansyon. Hindi doon nagtapos ang pagbabago. Sa mungkahi ni Salve at pagsang-ayon ni Leandro, ipinangalan nila ang bagong greenhouse sa estate bilang Salve Garden House. Isang modernong greenhouse at eco-garden project na magsisilbing sentro ng mga bagong tanim, livelihood training at maliliit na community workshops para sa mga hardinerong galing sa Karatigbayan. Si Sister Amelita, na muling dumalaw, ay napaluha nang iabot ni Leandro ang pundo para sa ampunang minsang tumulong sa kanila. Hindi namin ito malilimutan, sabi ng madre. Hindi rin po ako makakalimot, sagot ni Leandro. Sa huling bahagi ng pagbabagong iyon, pinili ni Don Ramir na huwag umalis agad sa mansion. Sa halip, lumipat siya sa mas maliit na bahagi ng estate, sa lumang guest wing, sa pahintulot ni Leandro. Hindi bilang amo ng lahat, kundi bilang matandang taong nais ayusin ang natitirang bahagi ng kanyang konsensya. Isang hapon, nadatnan niya si Salve sa hardin. Hawak si Lean habang pinagmamasdan ang namumulaklak na mga liryo. Mga liryo na minsang muntit nang mawala. Salve, tawag niya. Lumingon si Salve. Hindi na siya yung dating babaeng laging nakayuko. Tahimik pa rin siya, pero tuwid na ang tindig. Don. Nagpapasalamat ako, sabi ni Don Ramir, at humihingi pa rin ng tawad. Hindi agad sumagot si Salve. Tumingin siya sa mga halaman, sa mansion, sa anak niyang si Leandro na nasa malayo at may kausap na arkitekto para sa bagong kafe. Sa mga tauhang mas magaan na ang kilos ngayon kaysa dati. Hindi madaling kalimutan ang sakit, mahinahang sabi niya, pero mas madaling gumaan ang loob kapag may tunay na pagbabago. Tumanggo si Don Ramir at sa kauna-unahang pagkakataon, parang naging sapat na iyon. Sa paglipas ng mga buwan, tuluyang nagbago ang kahulugan ng Mansion Vallehermoso. Hindi na ito bahay ng takot, sigaw at pagyuko. Naging tahanan ito ng pagbangon. Naging lugar ito kung saan ang isang buntis na hardinerang minsang minata ay unti-unting naging haligi ng isang bagong simula. At sa isang tahimik na umaga, habang sumisilip ang araw sa pagitan ng mga dahon, nakatayo si Salve sa gitna ng hardin. Hawak ang munting si Lean, katabi si Leandro, at nasa di kalayuan sina Minda, Tiling at Baste, na abala sa kani-kanilang bagong tungkulin. Sa paligid nila, ang hardin ay muling namumulaklak. Hindi na dahil pilit itong pinapanatiling buhay ng isang babaeng nag-iisa, kundi dahil ngayon may pamilya na siyang kasama. Minsang sinabi ni Celestina na ang tulad ni Salve ay hanggang lupa lang. Tama siya sa isang bahagi. Dahil sa lupa ring iyon, muling tumubo ang dangal ni Salve. Ang kinabukasan ng mga anak niya,
at ang bagong buhay ng Manson na minsang naging saksi sa kanyang pagdurusa. Ngayon na may saksi sa kanyang ganap na pag-angat.